You know what's real? Yeah. Ayos na, kumpleto na sana. Meron ka ng gamit, meron ka ng equipment, and hindi ka na naiiya mag-vlog. Isa na lang yung problema, yung cringe. Pow! Skibidi toilet! Skibidi toilet, toilet! Siguro yung iba sa inyo sasabihin na who's this guy talking about cringe, samantalang siya naman ang cringe ng intro niya. Minsan nandun na yung confidence, nandun na rin yung lakas ng loob, pero kahit makapal yung mukha mo talaga, minsan talagang pinaka magiging sagabal sa'yo dyan, yung inner cringe na nararamdaman mo. That's why I stopped doing reaction videos for now, kasi for me parang ang peke ng mga reaction ko doon, hindi kagaya nito na parang parang nagsasalita lang ako, parang nagkukwento lang ako ng kung ano-ano. Not unlike ng reaction videos pa lang yung ginagawa ko. Feeling ko pinipeke ko yung reaction ko kahit alam ko naman or meron na akong idea sa kung ano yung video na pagre-reactan ko. I'm not saying cringe yung mga reaction video, hindi ko rin sinasabi na peke yung lahat, but aminin na natin, some of them talaga uma-acting na lang, tsaka yung iba doon talaga fake. Ang lamig sa office kanina kaya naka-jacket ako. Well, most of the time naman sa vlog, naka-jacket talaga ako kasi parang ito yung costume ko eh. Pero dito ngayon sa parking, feeling ko parang impyerno yung init. So, lipat na lang tayong venue. Ngayon na lang talaga ulit yung masasabi kong nag-enjoy ako mag-workout. Kaya sana magtuloy-tuloy yung momentum. Sa pag-gym kasi, once nakuha mo na yung momentum, tas talaga nag-enjoy ka na, tuloy-tuloy na yan. Ako kasi talaga noon naalala ko nagsimula ako mag-workout sa bahay lang. Siguro noong mga panahong mid or late 2013, doon ako nag-start mag-workout talaga. Hindi agad ako nagsimula mag-workout sa gym kasi kalaban ko talaga noon yung self-confidence tsaka yung intimidation. Feeling ko kapag nagsimula agad ako sa gym, may intimidate ako, kaya pinush ko talaga mag-workout lang sa bahay. Kung alam niyo yung P90X, yun yung mga lumang program talaga na pwede mo gawin sa bahay, pero legit talaga. Yung P90X, combination siya ng resistance workout, pati plyometrics. Meron ding yoga, so complete package yun. And yun yung marirecommend ko talaga lagi sa mga beginner. Sa culture natin ngayon, alam mo naman sa gym, meron talaga mga nananadya, mang-intimidate dyan, lalo sa mga baguhan. Minsan yun yung kailangan nating motivation para mag-push through. Pero sa case ko talaga nun, sobrang nag-enjoy ako sa P90X. Like talagang yung zone ng pag-workout ng mag-isa, talagang nasulit ko yun sa bahay. Bumili pa ako ng mga equipment nun, mga up to 10 pounds. Kasi yun pa lang talaga yung kaya ko noon. Nung sumaba kasi ako talaga sa actual na bakal gym, medyo palag-palag na rin yung physique ko nun. Kasi after P90X, to yung tuyo ako, tapos nung nag-bulk, ayun na, medyo nakapag-imbak na ako ng muscle na, ano na, pwede na i-flex. Yeah. Bago tayo magtuloy-tuloy sa conversation na to, ano ba muna ibig sabihin ng cringe? Unang-una, yung cringe, subjective siya. Pwedeng cringe yung isang bagay para sa'yo, but hindi naman sa iba. Siya yung parang nakakakilabot na feeling na nararamdaman mo sa loob ng katawan mo, and then parang may mga maliliit na boses na bumubulong sa'yo na parang ano ba yan, ang baduy, or ang corny naman. And minsan nararamdaman mo yung towards sa sarili mo or sa ibang tao. Now, don't get me wrong kapag sinabi kong subjective yung cringe. Kasi minsan talaga napaparanoid ka lang. Minsan naman talaga yung ibang tao talagang to the next level yung level ng cringe nila. Pow! Skibidi toilet! Skibidi toilet, toilet! Yung mga ganong klaseng tao, wala. Weirdo na yung mga ganon. That's real right there. Meron kasing ginagawang parang bagong establishment malapit dito sa halos katabi ng subdivision namin. Bigla ako naisip magpalipad ng drone. Let's go. Okay, so ngayon lang ako nag-stop by dito sa may, kung alam nyo yung Daang Hari. Kung alam nyo yung hotel na yun, yung Brittany or Brittany Hotel ba yun, hindi ko alam kung ano yung tamang pronunciation, but ang ganda dito sa lugar na to, like, ang astig.
Sobrang maaliwalas. Tapos nagtataka ako ba't parang ang konti ng nagja-jogging. Siguro mas maraming nagja-jogging dito kung mas maaga kasi bandang malapit na rin mag 8 o'clock. Kung galing ka ng Alabang and then papunta kang Bacoor, bago mo lagpasan tong hotel na to, kailangan kakanan ka muna para mapuntahan mo tong lugar na to. Actually, hindi lang dito, meron din dun sa kabila, yung papunta ng part ng Molino yun eh. Shortcut din galing dito sa Danghari. Dun talaga ang alam ko, mahigpit talaga sila pagdating sa mga illegal parking na ganito. Okay, so ito na yung 150 pesos na 0 calorie na bubble gum. Akala ko pa naman malaki. Ang liit pala talaga. Not bad. Since alam na natin ngayon kung ano yung cringe na nagiging sagabal pagdating sa content creation, the next question is bakit tayo nakakaramdam ng cringe in the first place? Lalo na sa sarili natin. Kapag naiisip na natin or nai-imagine pa lang natin gumawa ng content. Para sa akin, 3 bagay lang yan kung bakit tayo nakakaramdam ng ganun sa sarili natin. Unang-una is yung self-confidence. Pangalawa is yung iniisip mo or nagmamatter sa'yo kung ano yung iniisip ng ibang tao. And then yung pangatlo is kinukumpara mo din yung sarili mo sa iba. Hindi natin madedenay na may mga content creator talaga na ang cringe panoorin. Kahit nakakainganyo or nakaka-amaze mag-vlog, yun yung nagiging sagabal para ituloy natin kung ano yung gusto natin gawin. Kaya para sa akin, yun muna yung 3 bagay na kailangan mo solusyonan. Kapag nakita mo yung iba na parang ang corny or parang ang baduy nila tignan kapag nagba-vlog, it doesn't mean na kapag ginawa mo yun ng ikaw, same thing will apply. Hindi ganun yun guys. May mga certain appeal yung bawat individual. Ngayon, kung na-figure out mo na isa dun sa 3 na sinabi ko na yun, yung nagiging sagabal sa'yo pagdating sa pag-create ng content, the next question is, ano yung dapat mong gawin para masolusyonan yung ganun? Again, 3 bagay lang din yan for me. Number 1 is build your self-confidence. Pangalawa is, huwag mo iisipin yung iisipin ng ibang tao. And then pangatlo, practice or practice offline. Hindi ko na i-emphasize yung unang 2 sinabi ko. More on sarili nyo na yun. Sariling diskarte na. But yung pangatlo na, yung mga suggestion ng ibang content creator na mag-record ka ng vlog offline or i-record mo lang yung sarili mo pero wag mo ipopost online. Ini-imagine ko pa lang pero feeling ko napaka-effective niyang tool. Sa ngayon kasi feeling ko na-build ko na rin naman yung self-confidence ko and hindi na rin talaga almost nagmamatter sa akin yung iisipin ng iba pagdating dito sa ginagawa ko na to. But for some na nagsisimula pa lang, I highly suggest na practicein nyo yung ganun. In that way, makikita mo kung cringy ka talaga or at least ano yung mga bagay na dapat mo i-adjust. Maganda yung ganung way ng pagpa-practice pagdating sa content creation kasi pagka once na naging live na, feeling ko nandun na yung confidence mo. Na-master mo na yung editing, na-master mo na yung projection sa harap ng camera, and that's it. Yun lang naman yung mahalaga dun eh. Okay, so yun lang yung pinaka-suggestion and tips ko sa mga ibang gusto maging content creator dyan na feeling nila na i-cringe sila sa sarili nila. Pinagdaanan ko din yan, pero babalik lang din ako dun sa mga suggestion na sinabi ko kanina, and ayun na. Nagagawa ko na yung gusto ko gawin. Basta ang pinakamahalaga dun, magtiwala lang kayo sa sarili nyo, have your self-confidence, and huwag nyo isipin talaga yung isipin ng ibang tao. That's it for me guys. Thank you all for watching and see you again next time. Peace!